Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang biography o ang sira o talambuhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang nakaraan ay pinaksa natin ang mga tao ng mga silungan o Ahlus Suffa, na tinatawag din ito na Muhajirun Suffa or the Ashabus Suffa, the companions of Suffa. So, gaya ng sabi natin, ay paksahin natin si Abu Hurairah, ang tinatawag na scholar ng Ahlus Suffa o tinatawag siyang memory of Islam. Bakit naman si Abu Hurairah pa ang papaksahin natin sa dami-dami naman ng mga mahuhusay, matatalino, debutante mula sa mga Ahlus Suffa o mga tao ng Ahlus Suffa? Bakit si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang napili natin? Ang dahilan kung bakit si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang pinili nating paksahin, sapagkat siya ang kilalang kilala na tao sa mga Ahlus Suffa dahil siya ang pinakamaalam sa mga taong Ahlus Suffa kahit na siya ay nahuli sa mga ito. Dahil itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, napakatalas ng kanyang memorya. Iba ang gifted sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakatalas ng kanyang memorya. That's why tinawag siyang memory of Islam. At marami tayong matututunang aral kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na isang scholar o ang nangungunang scholar ng Ahlus Suffa, kung bakit natin siya napili na paksahin. Ito kasing si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mula sa mga tao ng Ahlus Suffa, ang pinakamaraming ahadith na nalikom kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay memoryado niya. Alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam may nagsusulat yan para sakaling makalimutan nila, may babalikan. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hindi niya kailangan yan. Kapag minimorya na ni Abu Hurairah radhiyallahu an ang isang hadith o ayat sa Quran, never niya na itong makakalimutan. Kahit na isang letra. Kaya tinawag siyang memory of Islam. Parang nakasulat yan sa kanyang puso at isipan. Ang dahilan kasi kung bakit ganun katalas ang kanyang isip at puso sa pagmemorya, dahil yan sa dua niya. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala si Abu Hurairah, na dagdagan siya ng kaalaman na hindi niya na makakalimutan kapag ito ay kanyang nalaman. At nag-amin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, ang amin ito ay invocation na dinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin. That's why, alam natin, hindi yan tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why dininig niya ang amin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why mula noon, anumang natutunan ni Abu Hurairah radhiyallahu an, never niya nakakalimutan kahit na isang letra. At alam din natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba, dinuwa din niya si Ibn Abbas radhiyallahu an na bigyan niya ng kaalaman patungkol sa tafsir sa banal na Quran. Kaya pinakamahusay yan si Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dahil din sa dua ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kay Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan niya ito ng kaalaman patungkol sa tafsir sa banal na Quran. So, marami siyang nakabisadong ahadith. Maging kay Aisha radhiyallahu anha. Imagine, huling-huli na to si Abu Hurairah radhiyallahu an. Maging kay Aisha radhiyallahu anha, na alam natin ito ay maalam, mas maraming nalikom na ahadith itong si Abu Hurairah kaysa sa kanya. Maging kay Abdullah ibn Umar, anak ni Umar bin Khattab radhiyallahu an, o kaya naman kay Anas bin Malik, o kaya naman kay Al-Qudri, even kay Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum.
mas marami ang nalikom niyang ahadith nitong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kahit na siya ay ilang taon na lamang niyang nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, almost 4 years. Meaning, ang pag-immigrate ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, dahil nabuhay lang siya doon ng 10 taon, almost magpipitong taon na siya sa Madina nang magkasama sila ni Abu Hurairah. So meaning, pagkasapit ng 10 taon niya sa Madina, mamamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, almost 3 years may lang, almost papasok ng 4 years, nakasama ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu itong si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit gayon pa man, napakarami niyang ahadith na nalikom kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga nabanggit natin kahit na una sa kanya, at actually ang Quran hindi niya pa kabisado dito. That's why nung namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, he continued to memorize the Quran. Patuloy niyang minememorize ang Quran nang mamatay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon ay may isang kasaysayan na nabasa niya ang isang ayat sa Suratul Baqarah na nagbigay ng pagbabago, pananaw patungkol sa mga naipon na hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dadakuan natin maya-maya ito, insyaAllah. So meaning, itong si Abu Hurairah radhiyallahu an, almost 4 years niyang nakasama ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why kung titignan natin, itong buhay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, napakatalino niyang tao. Napakatalino niyang tao. Itong taong ito'y napakatalino. Kaya naman ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nakita niyang matalino itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naging matyaga siya sa pagtuturo kay Abu Hurairah. Maraming nalaman na hadith itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu kahit tuli na hindi alam ito ng mga naunang sahaba, dahil hindi na humihiwalay ito sa panahon na nandun na sa Madina si Abu Hurairah radhiyallahu anhu kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lang kung sila ay matutulog. But actually, pagkagising, naghihintay na yan sa pintuan ni Aisha radhiyallahu anha sa loob ng masjid, nakabang na sa loob ng masjid. Alam natin, naka-attach ang apartment o kanilang room doon sa masjid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. Nandun na siya sa tabing pinto sa loob ng masjid. Inaabangan niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Paglabas niya, hindi niya naiiwanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kahit saan siya magpunta, kahit magutom at magutom, hindi niya iiwanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil katwiran ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, huli na siya at mahalaga sa kanya ang kaalaman. At itinuring niya ang kaalaman na mas mahalaga pa sa tubig at inumin. Kaya naman naging masigasig, matyaga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masayang nagturo dito dahil sa angking lakas ng isip at talino na ni Abu Hurairah radhiyallahu an. So ito si Abu Hurairah ay malakas ang kanyang memorya at marami ang nakakakilala sa mga sahaba. Maging ito man ay Quran o hadith, malakas siyang magmemorya kapag ito ay tinuro sa kanya, narinig niya ito, at kapag naakuha niya ito, hindi niya na makakalimutan to kahit na isang letra, kahit na ilang taon pa ang makakaraan. Alhamdulillah. So ito si Abu Hurairah. Okay? So sinasabing ito si Abu Hurairah ay mayaman. May nagsasabing report na mahirap. Actually, mayaman siya. Dahil dito si Abu Hurairah radhiyallahu an, wala pang asawa nang magpunta sa Madina. Okay? So dadakuan natin mamaya-maya yan dahil may dalawang istorya dito kung mayaman o mahirap siya. Ba't malakas ito ay mayaman siya ang magpapatunay ang kanyang nanay sa pagdating ng Madina. Okay? Dumako muna tayo na kung saan itong si Abu Hurairah ay patuloy itong nag-aaral kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kahit saan ito magpunta. At siya ay, gaya na sabi natin, napakatalino ng taong ito at ginamit siya ng kasangkapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. At alam din ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay darating ang araw na si Abu Hurairah radhiyallahu an ay magbibigay ng malaking benepisyo o tulong o ambag sa pananampalatayang Islam. Kaya naman pinagtiyaga niyang turuan ang malakas na memoryang mayroong memorya ang taong ito dahil darating ang araw ay siya naman ang magtuturo o isa siya magtuturo, isa siya sa aahambag sa pananampalatayang Islam. That's why hindi ito tinuruan o sinabihan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag kang dikit ng dikit sa akin, magtrabaho ka naman, maghanap buhay ka naman. Hindi. Never niyang sinabi sa kanya yan. Never na sinabi yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil alam niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kaalaman ang siyang pinakamahalaga. Higit sa pagkain at inumin, kung sila'y naghahanap ng kaalaman tulad ng aklusupa,
hindi niya tinagubilinan na maghanap buhay ito ang mga ito. Well, kung gusto nila, walang masama. Pero hindi niya pinag-uutusan, kundi bagkus ang mga tao inutusan na pakainin sila, bihisan sila, tulungan sila dahil ang mga naghahanap ng kaalaman sa Islam ay makalaga dahil sila ang magpapatuloy. Pagkatapos ng mga nangangaral, sila naman ang magpapatuloy sa mga darating na mga generasyon para ito ay mga turuan. That's why suportahan sila. Kaya makikita naman natin yan sa mga Islamic country, ang mga nag-aaral, alam niyo ba, hindi naman pinapapatrabaho yan. Actually, binibigyan pa ng mga pensyon yan. Binibigyan pa ng mga allowance yan, mag-aral lamang sila. Sagot lahat ng mga mayayamang Muslim ang mga nag-aaral na ito. Dahil, bakit? Kailangan may nag-aaral sa Islam, pagkatapos sila naman ang magtuturo sa mga darating na henerasyon. Alhamdulillah, ganito si Abu Hurairah, radiyallahu an. Bagamat sinasabing mayaman siya, kahit maghirap siya, maubos ang kayamanan niya dahil di na siya naghanap buhay, sumama na lang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinangambahan maging mahirap. Ang mahalaga sa kanya ay makalikom siya ng kaalaman at itago niya ang kaalamang ito, isabuhay niya lamang. Take note, itatago niya lang to, hindi niya tuturo. Okay? So itatago niya lang, isasabuhay niya lang ang magkaroon ng kaalaman until na siya ay makaligtas sa kabilang buhay sa kaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But hindi na, later nabasa niya ang Quran, may nabasa siya, ganun sabi kanina, may isang kasaysay sa Quran na nabasa niya, nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Abu Hurairah na dadakwa natin maya-maya. Ang kanyang tunay na pangalan, itong si Abu Hurairah, Abdus Syam, alipin ng araw. Yan ang tunay niyang pangalan, alipin ng araw. But in the time na nag-embrace na siya, si Abu Hurairah, at nagpunta sa Madina, nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yun ang kanyang pangalan, pinalitan niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalang ipinalit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman Abu Hurairah, Abdurrahman. Abdurrahman ad-Dawsi. Abdurrahman bin Shakir ad-Dawsi. Meaning taga doon dito sa Yemen itong si Abu Hurairah. Okay? So, ang kanyang pangalan ngayon, pinalitan na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi na Abdus Syam, alipin ng araw, kundi Abdurrahman, alipin ka na ng mahabagin. Okay? Bin Shakir ad-Dawsi. At itong kanyang nickname, ito, tinawag lang siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na Abu Hurairah dahil siya ay mahal niya o mahilig siya sa mga kuting. The meaning of Abu Hurairah, the father of the cat. Pero yung cat, yung kuting, yung maliliit. Kahit siya magpunta, nagdadala siya ng pusa. Matulog, kumain, katabi niya ang mga pusa. Mahilig siya sa pusa. Dahil ito ay mahabagin, ang taong ito, kahit ng mga pusa, inaalagaan niya, mahabagin siya, kaya tinawag din siyang Abdurrahman. Abdurrahman, alipin ng mahabagin. Malipin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mahabagin. Okay. So ito si Abu Hurairah. Yan ang kanyang naging nickname kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, ang pangalan niya ay Abdurrahman, hindi na Abdus Syam. Okay? Alhamdulillah, itong si Abu Hurairah, madalas niyang kasama itong mga pusa. Gaya na sabi ko, either na ito ay sa pagtulog, kahit kumakain niya, kasama niya sa plato yan. Kapag kumakain siya, yung plato ni Abu Hurairah, pinababayaan niya dumila-dila doon dahil hindi najis ang laway ng pusa. Okay, ganyan niya kamahal pag kumakain siya, kasama niya ang pusa na kumakain sa kanyang kainan o binibigyan niya ng ibang lalagyan. Ang mahalaga ay mahal niya ang mga ito. At kain siya saan siya magpunta ay nagdadala siya ng pusa. Kaya tinawag siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na Abu Hurairah, the father na ang ama ng kuting na pusa. Okay, yun ang kanyang nickname kay Prophet na binigay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang tribo ad-Dawsi. Okay? Okay, ito ay sa dako ng Tihama, ito ay mula sa Yemen. Ayon sa kasaysayan, si Abu Hurairah, siya ay nag-embrace after the Battle of Khaybar. Okay, 7 after Hijrah na ito. Ito yung sinasabi natin. Okay? So, pumunta na siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-embrace daw siya doon. Pero, nag-immigrate siya, meaning mula Yemen, nag-embrace siya, punta ng Madina, nag-embrace siya. Okay, almost 4 years nang nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero, sabi nila, hindi doon nag-embrace si Abu Hurairah. Nag-embrace si Abu Hurairah, kung alam nyo, natatanda niyo yung pinaksa ko si Tufail al-Ansi. Okay? Si Tufail al-Ansi, alam natin, nag-embrace ito sa Makkah. Okay? At ito ay mula din sa tribo
ng Ad-Dawsi doon sa Tihama in Yemen. In this situation, nang umuwi ito, si Tufail al-Ansi, ay nagda'wa siya doon sa lugar na yaan. Okay? So, unang-unang nag-embrace itong si Abu Huraira. So, meaning matagal ng Muslim si Abu Huraira doon sa lugar nila na nagpalaganap doon ay si Tufail al-Ansi, radiyallahu an. Siya ang nagpalaganap doon. So, in this situation, Muslim na daw doon si Abu Huraira. At nalaman niya na lamang na nag-immigrate ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, hindi siya nagpunta dahil maigpit doon. Nang mag-immigrate sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madinah at mga sahaba, nalaman niya at siya ay nagpunta doon. Hindi dahil siya ay mahirap. Hindi dahil siya mahirap. Gusto niyang makasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyang maalaman ang aral ng pananampalatayang Islam. So in this situation ay pumunta siya doon. Kahit na may report na sinasabi na mismo kay Abu Hurairah radiyallahu an, even na ito ay authentic na hadith, sinabi niya, authentic na report, na siya'y naglakbay na mahirap. Wala siyang dala, mahirap siya. Siya'y naglakbay, walang alipin. Itong si Abu Hurairah naglakbay. Wala siyang dala, mahirap siya, sabi niya, nang pumunta sa Madina. At actually, nakitulong-tulong lang doon si Abu Hurairah radiyallahu an, upang siya ay makaraos sa pang-araw-araw. But actually, itong hadith na ito, sinabi ni Abu Hurairah na siya ay naglakbay na mahirap. Wala siyang dala, meaning, pero hindi siya totally mahirap. Naglakbay lang siyang mahirap dahil wala siyang dala. Dahil nung sa Madina na dumating ang kanyang nanay, ay bumili ito ng bahay at dala niya ang kanyang alipin. So meaning, hindi siya mahirap. Makakabili ba ng bahay doon ng nanay niya kung mahirap? At wala namang asawa si Abu Hurairah, meaning doon sa lugar nila, kasama niya ang kanyang magulang, itong kanyang ina. So meaning mayaman si Abu Hurairah. Hindi nga lang siya nagdala nung siya ay naglakbay, Allah knows best. So doon pa nag-embrace sa lugar nila itong si Abu Hurairah radiyallahu anhu at naglakbay siya sa Madina upang maganap ng kaalaman at makasama niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, itong si Abu Hurairah ang tinatawag na memory of Islam. Alam natin yung memory, di ba, pag may kanta yun, may mga ano nakalagay doon, pag sinaksak mo yun, palaging yun ang kumakanta, o nagre-recite ng Quran, etc., etc., memory yun. Maaari lamang mawala pag nasira ang memory. Ganon din si Abu Hurairah radiyallahu an. Maaari lang mawalang kaalaman sa kanya kung mamamatay siya. Pero hanggat buhay siya, nandun yun, walang magmimintis kahit isang letra. Ganon ang memory, walang mawawala. Kapag sinasaksak mo at tumaandar pa ito. So ganon si Abu Hurairah radiyallahu an. Kung bakit siya tinawag na memory of Islam, napaka husay ng kanyang memorya itong si Abu Hurairah. Meaning kapag narinig niya ang isang aral sa Quran, sa hadith, at minimorya niya ito, kailanman ay hindi niya na ito malilimutan. Parang memory card dito. Hindi niya ito makakalimutan ni Abu Hurairah ang anumang kanyang namemorya mula sa Quran o hadith mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kaya nasabi natin, idinuwa niya ito na hindi niya na makalimutan, kaya nalalaman. Amin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, isa-isa dahilan nito o pangunahing dahilan na dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying amin, nadinggin niya si Abu Hurairah sa kanyang panalangin, kagustuhan, at binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, hindi niya na nakakalimutan kailanman ang kanyang mga nalalaman na may memorya mula sa Quran at hadith. Okay? So, ang sugo ay nagsabi, sabi niya, kapag ako'y nagsasalita, pakinggan mong mabuti at ipasok mo sa iyong puso. Meaning, memoryain mo ito. At ipunin mo sa iyong puso. At pagkatapos, kailanman ay hindi mo na ito makakalimutan. Ganon din ang mga sahaba, sinabihan din sila na ganon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba. Okay? Alhamdulillah, hindi lang ito si Abu Hurairah. Itong si Abu Hurairah, marami siyang ahadith na nalikom kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ito pagkamatay ng sugo. Kaya nasabi ko kanina, hindi niya layuning isabihin ng mga hadith. Layunin niya lang ipunin, magkaroon ng knowledge, isabuhay para makaligtas sa kabilang buhay. Pero nung mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsiwalat siya ng napakaraming ahadith. Kaya dito ay nagulat si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, lalo na nung siya namumuno na, siya ni Khalifa na, nagulat siya ng gusto sa sinabi ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, bakit naglabasan ng mga ganung hadith na hindi nila alam?
Allahu Akbar. So that's why marami ang nalito sa mga hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an, bakit nung buhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sinabi. Bakit nung medyo matagal na namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at namumuno na itong si Umar ibn Khattab radhiyallahu an, at saka palalabas ang mga hadith na ito. Kaya naman, nagbigay ito ng kalituhan, confused sa mga sahaba, especially kay Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Okay. So, kaya nga siya advice ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sa kanya noon. Sabi niya, Abu Hurairah, mag-concentrate muna tayo sa Quran. Meaning, wag muna hadith, Quran. Bakit? Nagko-confuse sa mga hadith na sinasabi ni Abu Hurairah ito si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So, dahil dito, ang mga kaaway sa Islam, sinamantala nila itong pangyayaring ito. Nakakuha sila dito ng tiyempo. Umabot ng 100,000 ang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa isang report, 300,000 ang hadith niya. Ahadith. Dami. Hindi to pwedeng mangyari kung tutuusin eh. Bakit? Can you imagine within almost 4 years, magkakaroon ka ng hadith 300,000? Ganun ka kalakas magmemorya? Imposible yun eh. Kaya kahit anong isipin mo, talagang masisira dito si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pero hindi eh. Sa tulong ng samantala, naayos ito. So sinamantala nila itong nagbukas siya ng hadith. Oh, sinamantala, gumawa ang mga kaaway ng Islam, ito hadith from Abu Hurairah, Abu Hurairah, against sa Islam, against sa aral ng Islam, against sa Sharia ng Islam. Dahil dito sa sinasabi niya, nagsilitawan ang nag-imbento ng mga hadith, ginamit si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. But sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit niya ang mga tabi'in, na kung saan nilikom ang lahat ng hadith. Sa mga sahaba, bago mamatay ang mga sahaba, malikom lahat ang hadith, ipunin at i-arrange nila ito, ayusin nila at tanggalin ang weak, tanggalin ang mga fabricated, ang mga daif, ang mga authentic sahih at saka ang mga hasan, ipunin ito. Gumawa sila ng pattern na almost napakaraming pattern na kapag ang isa sa pattern na ito nawala sa nag-narrates, babagsak ang hadith. Dito nila nakita na ayos ang mga ahadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na umabot ng 100,000, sa other report 300,000. Nakita nila dahil sa pattern ay puro mga invented, fabricated ang mga hadith. Ang hadith lamang ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah knows best, ang ahadith ni Abu Hurairah 5,734. Ito ang authentic. 5,734 ang ahadith lamang ni Abu Hurairah na nalalaman niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not 100, not 200, not 300,000. Subhanallah. So, naayos yan by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. That's why ngayon makikita niyo pag Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daip dahil yan ay sa paintulot ng subhanahu wa ta'ala na ayos ng mga tabi'in, ang mga weak na inventong ginamit at pinagbintangan naman ng pangalan ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meaning nasagip ito by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tabi'in. Alhamdulillah. So natira na lamang ang mga autentibong hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5,734 authentic na mga hadith. Itong si Abu Hurairah ay hindi alos mapantayan ang lakas ng kanyang memorya. Sa loob lamang ng alos 4 na taon, can you imagine, kasama niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imemorya niya ang ganyang karaming ahadith, maging kila Aisha radhiyallahu anha at iba pang mga sahaba, mas marami siya kahit nahuli na itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. No? Sinabi ni Abu Hurairah ay ulila ito sa kanyang ama. Sinabi niya na siya ulila na sa kanyang ama na siya ay mag-embrace sa pananampalatayang Islam. Ngunit ang kanyang ina ay buhay pa. Okay? So at mayroong siyang isang alipin at may kakayanan sa buhay. Yan, may kakayanan siya sa buhay, bagamat may report na sinasabing siya'y mahirap dahil siya nga ay naglakbay na mahirap. Naglakbay lang siya mahirap, pero hindi siya mahirap. Mayaman siya, iniwan niya lang ang kanyang kayamanan. Okay? Kaya ang sabi natin, nang dumating ang kanyang nanay sa Madina, bumili ng bahay kasama pa yung alipin ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kung makakabili bang bahay ng nanay niya, kung mahirap, meaning dala-dala niya ng kayamanan nila, doon naman inira nanay niya, talipin niya, dala na ng nanay niya ang kanya-kanilang kayamanan, mayaman si Abu Hurairah. Pero kahit ganun pa man, hindi nangamba si Abu Hurairah na maubos ito kahit hindi na nakapaghanap buhay dahil nakisama na lang siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito pinangambahan at kinakatakutan ang mawalan ng kayamanan. Ang mahalaga sa kanya ay magkaroon siya ng knowledge.
At alam natin, nung pagdating sa Madina, gaya sabi ko, nakipagtulong-tulong lang siya. Kanino? Alam nyo, siya ay tumulong-tulong sa isang babae na naging asawa niya ito. Sino siya? Siya si Busra binti Gaswan. Tumulong-tulong lang siya dyan. Dumating sa Madina, tutulong niya at binibigyan siya pagkakain. At naging asawa niya ito. Si Busra binti Gaswan. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, alam natin na may kakayaan itong si Abu Hurairah. Okay? Alhamdulillah. Sa madaling sabi, si Abu Hurairah ay kahit mawala ng yaman, mauubos ang kayamanan, uhaw siya sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kaya sabi ko marami kayong matututunang aral kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa panahon natin ngayon, nakikita natin parang ang Muslim ngayon, uhaw siya sa makamundo eh. Diba? Dahil sa dami pa namang kalaban sa mundo ngayon. Lumitaw ang napakaraming kalaban. Ang gustong-gusto at hiling ng mga kaluluwa. Kaya ang dami ngayon na mga Muslim na sila ay uhaw sa pagmamahal sa dunya. Pero ito, uhaw siya sa paghahanap ng kaalaman. Hindi siya uhaw sa dunya o makamundo dahil yung kayamanan niya maubos, hindi na siya naghanap buhay. Walang problema dahil uhaw siya sa paghanap ng kaalaman at itinuring niyang itong mas mahalaga ang kaalaman. Dahil bakit nga naman? Bakit mahalagang kaalaman sa inumin at pagkain? Pag gutom ka nga naman, doon mo kailangan ng pagkain. Pag uhaw ka nga naman, doon mo kailangan ng tubig. Sa Islam, yung kaalaman, sa bawat galaw mo, bawat aksyon mo, bawat salita mo, tatayo, uupo, hihiga, anumang gawin mo, dudumi ka man, sisiping ka man sa saho mo, lahat may katuruan. Ibig sabihin, bawat segundo, kailangan mo ang kaalaman sa pananampalatayang Islam upang makapasa ka sa pagsubok kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mahalaga sa kanyang maghirap siya, mawalan ng kanyang mga kayamanan, ang mahalaga sa kanya, kaalaman, naging uhaw siya sa paghahanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam at hindi na siya almost humiwalay pa itong si Abu Hurairah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakagandang halimbawa na manumbalik ang Muslim na balikan ang ganitong halimbawa na dapat sila maging uhaw sa paghahanap ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, hindi sa makamundong bagay o kayamanan. Alhamdulillah. So ito si Abu Hurairah. Paano siya nakasama sa mga aklus sufa? Actually, meron naman yan kaya dumating wala. Pero paano siya nakasama doon sa mga aklus sufa na ginawa silang silungan doon sa likod ng bahagi ng masjid ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nung dumating siya doon, alam natin ang target niya, gusto niya magkaroon ng kaalaman, gusto niya makasama ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa niya lamang, para makasama ang aklus sufa, nagtanong siya. Nagtanong-tanong, ito yung mga papunta masjid, aklus sufa, nagtanong-tanong siya dito sa labas. Bagamat ang kanyang tinatanong, actually alam niya ang sagot. Pero gusto niya lang makarating talaga doon sa lugar ng mga aklus sufa o silungan ng mga taong ito. At nandoon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tumaasam siya, pagdating niya doon, ay tawagin siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumasok at saka makasama ng mga aklus sufa. Yun ang target niya. So ang ginawa nitong si Abu Hurairah radhiyallahu an, nagtanong-tanong sa mga taong aklus sufa. Until finally papunta siya doon sa pintuan ng mga aklus sufa. At sa ganito ay nakita siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So nanabik siyang imbitahin siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halika, pasok ka. Nanabik siyang ganun. So alhamdulillah, in this situation ay tinawag siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inimbita siyang pumasok. At dito na nakasama ni Abu Hurairah radhiyallahu an ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakuha niya ang kanyang minimiti. Pinakita niya pagpasok niya na siya'y nagtanong sa sugo at tinanong siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya galing, nagkwento sila at nagtanong siya sa sugo at ito ay nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na willing siya na magkaroon ng kaalaman. Ito si Abu Hurairah radhiyallahu an at binigyan niya ng isang mga halimbawa na hadith at pagkatapos inulit niya ito. Napakalakas na memorya na kita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Natuwa, nasiyaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at isinama niya na ngayong tinuturuan sa mga aklus sufa hanggang nakilala siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na napakatalas ng memorya ng taong itong si Abu Hurairah. Alhamdulillah. Kaya gusto rin naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kasama niya ito kahit saan magpunta itong si Abu Hurairah para marami siyang maituro sa kanya at alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam makakayanan niyang imemorya ang mga matututunan niya mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, marami ang kaalamang naipon ni Abu Hurairah radhiyallahu an kaysa sa mga kasama niyang aklus sufa
dahil siya naging uhaw sa paghahanap ng sa pananampalatayang Islam pagdating sa kaalaman. At halos alam natin, hindi na umihiwalay ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang kung matutulog na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka na siya hiwalay, punta na siya doon sa lugar ng Aklus Sumpa at doon siya matutulog itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So sa ganito, kahit siya ay nagutom, nakita natin, nag-ubos ang kayamanan, hindi natatakot ito, at nakita naman natin, sinuportaan, tinulungan ng mga Aklus Sumpa ng mga Muslim upang makaraos sila dahil nag-aaral sila. Kailangan silang turuhan. Alhamdulillah. Bagamat, gaya ng sabi natin, ang revelasyon ay sinusulat ng mga sahaba. Mayroon nagsusulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gusto kong ulitin sa inyo, si Abu Hurairah hindi niya kailangan sumulat. Makakalimutan ng tao ang sinulat niya. At pagkatapos niya nakalimutan, babalikan yung sinulat niya para malaman niya ulit. Abu Hurairah, no need. Hindi niya kailangan yon. Dahil hindi niya na makakalimutan kailan paman. Kapag si Abu Hurairah ang nag-memorize, never niya na makakalimutan to. Kahit ilang taon pa ang makakaraan, never niya itong makakalimutan. Alhamdulillah. So, meaning mas matinik ang kanyang memorya sa mga taong nagsusulat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong si Abu Hurairah, nakakalipas na lang ito, nakakaalpas siya sa pagkain, mula sa pagkagutom. Minsan ay sinasama din siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung siya in-invite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isasama niya, tara, sumama ka sa akin. O kaya naman, minsan sinasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa bahay, tara, kumain ka sa akin. So ganun na lang nakakaraos itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu at ang mga iba pang Aklus Sumpa na mahal din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, ay napakagandang example at inspirasyon ang mga Aklus Sumpa, especially si Abu Hurairah. Alhamdulillah. Minsan nga ito, sabi niya, ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, niyaya ako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila, mayroon kaming nakita doon na isang basong gatas. So sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, palaging gutom talaga sila eh. Dahil alam naman natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, palaging gutom din yan. O sabi niya, Abu Hurairah, tawagin mo ang mga Aklus Sumpa, ang mga kasama mo. Inisip ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tawagin ko ito, isang baso lang ito eh. Hindi na naman ako maabutan, gutom na naman. Pero dahil utos yun ang namumuno, hindi siya tumanggi. Hindi siya nagpakita ng pagkadismayado kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naisip niya lang yun, na kapag dumating yun, maubos to, wala na. So tinawag niya ang Aklus Sumpa. And then pagdating ng mga Aklus Sumpa, ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang baso may gatas, bismillah, minum ka. So pinainom niya ito. Ang mga taong Aklus Sumpa, nakikita ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hindi na uubos yung gatas. At napunong-puno na ang mga tiyan nila. Sasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, busog ka na ba? Minom ka pa. Iinom. So until ayaw na ng isa. Sabi niya, sugo ng ala, ayoko na sugo, puno na po ako. Ikaw, uminom ka. Bigay mo sa kanya. Lahat ng mga Aklus Sumpa nakainom ng gatas sa isang baso na punong-puno ang tiyan nila. Ngayon sabi niya, Abu Hurairah, siguro sabi niya, para natutulugan niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, iniisip mo sigurong mauubusan ka ng gatas, ano? Ikaw naman ngayon, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inom si Abu Hurairah ngayon. Ininom niya. So pagtapos binitaw ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puno pa rin ng gatas. Sabi niya, sige pa, uminom ka na. Uminom ka pa. Uminom ka pa. Binitaw ng baso, uminom ka pa. Sabi niya, sugo ng ala, ayaw ko na, busog-busog na, punong-puno na ako, sugo ng ala. Sabi niya, ayaw mo na talaga? Ayaw ko na, sabi na, sugo ng ala. Punong-puno na, ikaw naman. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam uminom. At binitawan niya ang baso na walang bawas. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, one of the miracle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, busog na busog kami. Maging ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang laman ng gatas, ang laman ng baso na may gatas ay hindi ito nabawasan ni katiting. Sabi ni Abu Hurairah, alhamdulillah samantalang kami ay nakainom lahat at kami ay mga busog. Alhamdulillah. So one of the miracle na nangyari sa buhay ni Abu Hurairah na nakita niya ang ginawang milagro ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah, actually itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maraming missing na jihad to eh. Dahil almost 7 years after hijrah na siya dumating sa Madina. Almost ang Prophet sallallahu alaihi wasallam magpipitong taon na rin doon sa Madina or 7 taon, sabihin na natin. Kaya marami siyang jihad na lalampasan itong si Abu Hurairah. At nang makasama naman siya doon ay hindi na ito nag-absent o nagpaliban o hindi humiwalay sa jihad. At
mula nung nagkaroon ng jihad o nasama na siya, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tumatanggap na siya ng allowance. At saka niya naisipang mag-asawa na. O sino naging asawa niya? Busra binti Ghazwan. Siya yung dati niya tinutulungan, may kakayaan nito. Kahit hindi magtrabaho si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, may kakayaan yung babaeng yan. Kaya naman naging asawa niya na ito, pero hindi niya naman pinabayaan ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ito. Yung allowance niya binibigay sa kanya, yung mga mula sa mga buti o samsam. Pero hindi pa rin siya umihiwalay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa rin umihiwalay, nakapag-asawa na siya, hindi pa rin umihiwalay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliban sa tulog pa rin. Maliban pa rin sa tulog. Ganun pa rin ang ginagawa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At ito naman ay kinalulugdan at kinagagalak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba? Itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, may anak silang isang babae ni Busra binti Ghazwan. Ito ang taong itong pamilyang ito, ang bahay nila sa gabi, punong-puno ng ibada hanggang Fajar. After Isya, before Fajar, nag-iibada ang tatlong ito. Paano? Ginawa nilang tatlo hati ang gabi after Isya. Yung isa, tatlong hati. Yung isa, tatlong hati ng gabi. Uli si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, before Fajar matatapos siya. Meaning, ibadang mula gabi hanggang bukang liwayway. Nag-iibada sila. Ganito kadibotante ang pamilyang ito. Ganito kalakas ang iman ng mga pamilyang ito. Another na naman benefits ito. Napakagandang halimbawa na naman ito. Pamilya na punong ibada ang bahay, tahanan ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. So meaning, hindi lang yung nagsasala. Makaisipin nyo, nagsasala sila. Hindi. Nagdidikir, nag-istighfar, nagbabasa ng Quran, nagsasala ng gabi, lahat ng ibada. Within pagsapit, after the night, after the Isya, before the Fajar, ang tatlong yan, nagpapalit-palit silang mag-ibada. Pagkatapos ng isa, natin tatlong gabi, yung gabi yan, natin sa tatlo, yung sa kanya, yung una, like for example, mauuna ang kanyang anak, ubusin niya yung tatlong bahagi ng gabi sa maraming ibada. Tapos tulog siya. Tapos gigisingin ng ina, siya naman. Tapos matutulog, gigisingin naman si Abu Hurairah, siya naman. At sometimes, hindi sila natutulog. Hindi sila basta natutulog, talagang ibada. Wini-waiting niya yung kanyang oras. Pagkatapos ng anak, naka-waiting yung nanay. Pagkatapos ng nanay, naka-waiting siya Abu Hurairah, doon palang matutulog yung nanay. Allahu Akbar. Ganun ang iman ng pamilyang ito. Hindi sila tumitigil sa paggawa ng pag-alaala o pag-ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala pag sumasapit na ang gabi. So nabalikan natin lang mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na naglabas siya ng maraming hadith na sinamantala ng kaaway sa Islam. Okay? So namatay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, namumuno si Umar bin Khattab radhiyallahu an, at marami siyang hadith o mga ahadith na sinabi na hindi alam ng mga sahaba. Na-confuse na nito maging si Umar bin Khattab radhiyallahu an. Na-confuse talaga sila. So in this situation, sabi niya, tinanong pala siya, so in this situation, kung bakit hindi niya sinasabi ang mga nalaman niya noong mga ahadith kay Prophet sallallahu alaihi wasallam noon. Dahil sabi niya, ang plano ko lang naman kasi noon ay mag-ipon ng kaalaman sa buhay ko lamang. O bakit ngayon sabi nila, ngayon mo lang sinasabi yan, ang mga ahadith at hindi noon. Yun nga sabi niya, ang plano ko, maghanap ng kaalaman kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa buhay. Kaya hindi ko kinukwento sa inyo ang mga hadith o sinasabi. Kung bakit ko naman ito sinasabi sa inyo ngayon, sabi ni Abu Hurairah, dahil noong buhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ko alam ang aya ng chapter 2, verse 159. At nabasa ko lang yan, ngayon palang panahon, especially namumuno si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaya sabi ko kanina, ang Quran ay hindi niya pakabisado nang mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuloy pa lang siyang nagkakabisado o nagme-memorize ng banal na Quran. Ano ba ang nilalaman ng chapter 2 verse 159? Bagamat ang tinumbok dito, Ahlul Kitab, but this is a general sa mga nagtatago ng kaalaman. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di
bayyannahu linnas fil kitab, ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga nagtatago ng mga maliliwanag na katibayan, naku, katibayan, tinatago mo, o kaalaman, o patnubay, tinatago mo, na aming ipinahayag matapos na ito, ay aming ginawa na maging maliwanag sa angkan ng kasulatan. Nagtago sila, ginawa na itong maliwanag, especially sa mga angkan ng kasulatan, ang mga katotohanan, itinago nila, pinalitan nila, especially yung mga udyo, noon sa panahon nila noon, sila ay sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinumpa ng mga manunumpa. So meaning this ayah, bagamat ang tinutumbok ay ang mga Hudyo, but this is a general. Sa Islam, kapag nagtatago ka ng kaalaman, isusumpa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga manunumpa. That's why, nang mabasa ito ni Abu Hurairah, sabi niya, kung bakit ko lang sinasabi ngayon ng mga hadith, dahil nabasa ko ito. Dahil kung hindi ko yan nabasa hanggang ngayon, hindi ko rin sasabihin ang mga hadith na matagal ko nang sinasabi sa inyo na hindi niyo ako pinakikinggan, na nakikita ko nalilito kayo, ang dahilan kung bakit ko ngayon ko lang sinabi, because of this ayah, ayokong masumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Well, kung hindi niyo ako gustong paniwalaan, sabi niya, wala naman mawawala sa akin. Ang mahalaga, na isambulat ko, na isaad ko, na sabi ko, ang mga natutunan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ko ito naitago. Isinambulat ko sa inyo ang patungkol dito. Kung ayaw niyo akong paniwalaan, nasa sa inyo yan. It's up to you. Ang mahalaga sa akin, ang aking pananagutan ay maibsan pagdating ng araw ng paghukom, pagharap ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, in this situation, kailangan nilang gumawa ng paraan kung totoo ang sinasabi ni Abu Hurairah. Okay? So in this situation, napagkasunduan ng mga sahaba na magsiwalat ng maraming ahadith itong si Abu Hurairah. Okay? So ang ginawa ng mga sahaba, mayroon silang nagsusulat na itinago sa likod ng kortina. Sa bahay to, sa loob ng bahay. Okay? So, itinago nila ang isang magsusulat. Walang alam doon si Abu Hurairah, radiyallahu anhu. Hindi niya alam ang magsusulat na iyon. Okay? So, ngayon, ito si Abu Hurairah, radiyallahu anhu, ay pinatawag siya sa bahay na ito. Okay? Okay, now, kanino bahay? Al-Hakam. O si Al-Hakam. Okay, napag-usapan ni Abu Hurairah, Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, mga sahaba, Al-Hakam. Patawag mo si Abu Hurairah. Tago yung nagsusulat sa likod ng kortina. Sabi, lahat ng nalalaman niyang almost hadith, sige, damihan nyo, mas maganda, marami. Isulat nyo. Okay, sulat mo, habang nasasalita siya. So, pinatawag ni Al-Hakam, ito si Abu Hurairah, radiyallahu anhu, at kinausap niya, sabi niya, masyadong nalilito sa iyo ang mga kasama natin. Sabi niya, alam mo, mayroong solusyon dyan eh. Sige, maghayag ka ng maraming hadith sa akin. Tapos susuriin ko. Susuriin namin yan. Well, sabi ni Abu Hurairah, okay. Sabi niya, magsusulat ako ng maraming hadith na narinig ko lahat dito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya lahat ang napakaraming hadith yung nagsusulat doon. Almost pagod na yung daliri niya. Napakaraming niyang sinulat doon na mga sinabing hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Marami. After a year, pinatawag muli itong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni Al-Hakam, muli sa bahay niya, at nakatagulit yung nagsulat, buhay pa siya, at pinaulit nila ito. Pinaulit lahat ng ahadith na binanggit niya na napakarami. At nang matapos siya, yung nagsusulat sa likod ng kortina, yung dating nagsulat, na binabasa niya ngayon, ang sinasabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lumabas siya. Sabi niya, Al-Hakam, ni isang letra sa sinabi noon ni Abu Hurairah, at ngayon, walang napalitan, walang nagmintis, walang nawala, walang nadagdag. Accurate, akmang-akma ang lahat ng kanyang sinabi. So meaning, kaya tinawag siyang memory of Islam eh. Walang mintis. Kaya sabi ni Al-Hakam noon, kapag may nagnanarrates ng hadith, mula noon, napatunayan namin, totoo lahat ng hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mula noon kapag may nagnanarrates ng mga hadith,
mas kinukuha kong pinipili o inuuna kong piliin yung hadith ni Abu Hurairah, sabi ni Al-Hakam. Kaya dito, marami din ang sumang-ayon sa mga sahaba na ang taong ito'y napakalakas ng memorya niya. Can you imagine? Ang daming ibinigay, ilang libo yon. Pagkatapos ni isang letra, walang magmimintis. Kaya tinawag siyang scholar of the Iqlusufa and the memory of Islam. Itong si Abu Hurairah, ganito kalakas ang kanyang memorya. At alam natin ang dahilan because of the dua at amin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, nang dumating ito sa Madina, remember, palagi na itong present sa jihad si Abu Hurairah radhiyallahu an, in that time pa ni Abu Bakar at Umar bin Khattab radhiyallahu an. So itong si Abu Hurairah, dahil matalino siya, tinagurian siyang mufti. Yan tinagurian siyang mufti si Abu Hurairah radhiyallahu an. Okay? Sa panahon nito ni Umar bin Khattab radhiyallahu an, siya ang nagbibigay na ng hatol. Siya na nagbibigay ng hukom. At actually, ginawa itong gobernador ni Umar bin Khattab radhiyallahu an sa Bahrain. Naging gobernador ito sa Bahrain. Kaya lang, yumaman siya sa Bahrain. At alam natin si Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayaw niyang yumayaman ng namumuno. Galit yan, paparusahan ka niya. Ganyan yan. Pero hindi galing sa haram. May tatakutin ito. Alam natin. Pero si Umar bin Khattab talagang ayaw niyang makamundo. Baka maligaw yung mga tao, mga namumuno. Meaning concern siyang masyado. Mahal niya ang mga kapatid niya sa pananampalataya. Ayaw niya malihis, pati ang mga tao. Kaya mahigpit siya sa panahon niya. Itong si Umar bin Khattab radhiyallahu an. So itong si Abu Hurairah yumaman sa Bahrain nung gobernador siya. Bakit ba? Kasi naman, binibigyan siya ng mga regalo ng tao. Binibigay naman yan. Halal naman yun eh. At saka meron siyang parabang, ano bang tawag doon? Nagbibreeding siya ng mga kabayo. Nagbibreeding siya ng mga kabayo. Binibenta niya. Yumaman siya. So in this situation, nalaman ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu an. Concern siya sa nangyayari. Bakit? Mayaman, mamumuno. Malilis ang tao. So kahit na ito ay halal, pinatawag ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu an sa Madina. At actually, pinarusahan niya ito. Nilatigo niya ito. At sinabi naman ni Abu Hurairah radhiyallahu an, halal ang aking mga kayamanan. Ibinigay at ako'y nagbibreeding ng mga kabay, binibenta ko. And then tumigil si Umar bin Khattab radhiyallahu an. In this situation, sabi niya, okay. Sabi niya, kung yan ay halal yan ha, ilagay mo sa kaban ng mga sadaka. Walang problema, sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Lahat ito gusto mo, ibigay ko. Then ibinigay ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Walang problema, sabi niya. Hindi ko naman pangarap ang makamundong buhay. Ibinigay lang ito, hindi ko lang sila matanggihan. At ako'y naganap buhay na ito'y naging halal. At ito'y tinutulong ko lang sa mga tao. Kaya kung ibibigay ito sa kaban ng sadaka, wala lang masama. Dahil tinutulong ko lang ito, ibibigay ko lahat. So ibinigay ito lahat ni Abu Hurairah radhiyallahu an. At muli inoperan siya ni Umar bin Khattab radhiyallahu an na maging mag-gobernador ulit. Pero may karapatan siyang tumanggi dahil tinanong siya ni Umar, hindi siya pinuwersa. Sabi niya, gusto mo ba bang maging gobernador? Gusto ko tang maging gobernador doon eh. Payag ka ba? O sabi niya, hindi na, sabi niya. Ayoko na, sabi niya. Nangangamba kasi ako na, mawalan ako ng dignidad, dangal sa aking sarili sa mga tao na baka kala nila, nagnanakaw ako, gumagawa ako ng hindi makatarungan. Sabi niya, ayoko na, sabi niya, ayoko na, sabi niya, pagpaumanin mo, sabi niya, ayoko na. Ayoko rin mapagbintangan ng masama tulad ng pagnanakaw. Ayoko, sabi niya. At ganun din, sabi niya, ayoko nang maparusahan, sabi niya, ayoko nang maparusahan. At sabi niya, ay ganun din, ayoko humatol na wala akong kaalaman. So tinamaan si Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kaya lang alam naman natin, mahal ni Umar bin Khattab ang mga tao. Concern lang siya masyado, mahigpit siya dahil sa kabutihan ng tao, lalo sa kabilang buhay. So in this situation nalaman niya, natulugan ni Umar bin Khattab radhiyallahu an ang gustong sabihin ni Abu Hurairah radhiyallahu an at niyakap niya si Abu Hurairah at humingi siya ng pasyensya, paumanhin kay Abu Hurairah sa mga nangyari. At niyakap ni Abu Hurairah itong si Umar bin Khattab. Alhamdulillah. So in this situation, ibig sabihin, walang galit si Abu Hurairah. Walang galit. Kaya lang, ayaw niya na talagang maulit yon. So umingi naman ng pasensya itong si Umar bin Khattab radhiyallahu an at ito naman ay yumakap at yumakap din si Abu Hurairah. Sa madaling sabi, sila ay nagyakapan, naging malinaw ang lahat ng bagay sa bandang huli. So itong si Abu Hurairah, bago tayo magtapos kung anong kinamatay niya, hindi naman jihad. Ang kinamatay ni Abu Hurairah radhiyallahu an ay sakit. Nagkaroon siya ng
sakit. Alam niyo ba nung nagduduwa ang mga sahaba? Radiyallahu anhum. Sabi nila, Ya Allah, pagalingin mo po si Abu Huraira at gawin mong mabuti sa kanya ang buhay sa mundong ito, lalo na sa kabilang buhay. Pagalingin niyo po, bigyan niyong lunas, o Panginoong Allah. Ha? Ano sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an? Ya Allah, madiliin niyo po ang aking kamatayan, Ya Allah, at gawin niyong makakabuti ito sa akin, at kinalulugdan ko na makatagpo ka, Ya Allah. Ganon din ang inyong sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, madaliin niyo po ang aking kamatayan, Ya Allah, at kalugdan niyo ako, at kalugdan niyo ang aking pamilya, at binawian siya ng buhay. Hindi na siya pinatagal ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinugon siya agad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gusto, sa kanyang dua, at namatay siya sa panahong 59 after Hijrah, sa edad na 78, at nalibing siya sa mga libingan ng bayani sa Madina, na kilalang kilala Al-Baqi. Doon nalibing si Abu Hurairah radiyallahu an. Ang memorya ng Islam, ang isang pinakamatalinong tao sa Ahlus Sufa, ang scholar ng Ahlus Sufa, ang taong ito ay si Abu Hurairah radhiyallahu an. So inshallah pagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.